Mga ka-Republic, umpisa na ng mas mainit na gyera sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. Unang magbabakbakan ng rain or shine at talk and text na susundan ng banggaan ng Ginebra at Northport. Susubukan ng Batang Pierre na sagasaan ang pagod na core ng Gin Kings galing sa Gilas duty. Naglasap ng 4 na magkakasunod na talo ang national team kasama ang 5 Ginebra players, kaya bugbog sarado rin sa mga buzzers ang Ginebra coach. Importante na maibulsa ng Ginebra ang panalo sa Game 1 dahil kung hindi, lalong magpipiesta ang mga talangka. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, gaya ng nangyari noon kay Chot Reyes, ngayon ay bugbog sarado rin si Tim Cone nang maglasap ng 4 na magkakadikit na talo ang Gilas Pilipinas. 2 sa Pocket Tournament sa Qatar at 2 sa final leg ng FIBA Asia Cup Qualifiers. At parte ng ating national team ang core ng Ginebra na kino-coach din ni CTC. Obviously, pagod sa magkakadikit na laro at kabit-kabit na biyahe ang mga bataan ni Tim Cone na pinangungunahan ni Justin Brownlee. Ito ang sasamantalahin ng tropa ni Coach Bonitan mamaya sa Game 1 ng kanilang Best of 7 semifinal series. At yung mga talangkang natuwa sa pagkatalo ng Gilas ng 4 na beses, ito rin ang mga talangkang papalakpak mamaya para suportahan ang Batang Pierre. Nagbakasyon na kasi sa Boracay ang team na paborito nila. Sa tulong ni Arvin Tolentino at Joshua Monson, kasama ang 6'9" import na si Kadim Jack, nakasalta ang Northport sa semifinals. Ngunit ayaw bilhin ni Arvin Tolentino ang notion na pagod ang core ng Ginebra at pwede nilang samantalahin iyon. Ginebra yan, sabi ng former Ginebra player din. Sanay ang Gin Kings sa ganitong labanan samantalang ang Northport ay pangatlong beses pa lang na sumalta sa semifinals. May katulad na pananaw ang coach ng Batang Pierre. Kahit daw sila ang nag-top seed ay hindi sila pwedeng magkumpiyansa laban sa isang team na maraming beses nang nag-champion. Marami raw sa player ng Northport ay ngayon lang maglalaro sa semifinals. 2 pa lang daw sa kanilang lineup ang may championship experience. Sina Tolentino at Taha nang ang mga ito ay nasa Ginebra pa. Sa issue ng pagod daw ang Ginebra core, hindi raw pwedeng sumandal sa idea na pagod ang grupo ni Justin Brownlee at Scottie Thompson. It can work both ways, sabi pa ni Tolentino. Dahil naglaro sila ng 5 competitive games abroad, baka nga raw lalong tumalas ang mga ito. Ito rin ang sinasabi ng maraming basketball aficionados. On many occasions, na-build ang reputation at kasikatan ng Barangay Ginebra sa mga larong dihado ang mga ito pero nakakagawa sila ng paraan para manalo. Napakaingay pa rin ang mga talangkang Ginebra haters dahil sa pagkatalo ng Gilas sa huling 4 na laro sa ibang bansa. Ginisa ng husto pati sina Scottie Thompson at Japit Aguilar. Marami ang nananawagang palitan o mag-resign si Coach Tim Cone. At mamaya dadagsa sa Araneta Coliseum ang 2 grupo ng mga basketball fans. Una, yung mga diehard fans na manalo o matalo ay nakasuporta sa Barangay Ginebra. Pangalawang grupo ay itong mga talangka na gustong-gustong matalo ang Ginebra kahit sino ang kalaban. Ito yung mga talangkang Ginebra haters na maagang nagbakasyon sa Boracay ang tunay na team na sinusuportahan. Importanteng manalo ang Ginebra sa Game 1 dahil kung hindi, lalong magpipiesta ang mga talangkang ito. Pag tinalo ng Northport ang Gin Kings mamaya, dito lalong mapapatunayan ni Tim Cone ang Pilipinas, ang talangka capital of the world. Samantala sa mas mauunang laban, ang sagupaang rain or shine at talk and text. Pareho ring former coach ng national team ang coach ng ROS at TNT. Kapanapanabik ding panoorin ang tapatan ni Yeng Yao at Chot Reyes.
Semis rematch ito ng Elasto Painters sa Tropang Giga dahil sila rin ang nagtapat sa semis sa nakaraang Governor's Cup kung saan nanalo ang TNT at nagtuloy-tuloy na sinungkit ang kampyonato laban naman sa Hinebra. This time around, gustong ulitin ni Chot Reyes ang nangyari noong Governor's Cup. Gusto naman ni Yeng Yao ibahin ang takbo ng kwento. Paborito ang talk and text na muling mananaig laban sa ROS, ngunit ayaw sakyan ni Chot Reyes ang history ng nauna nilang semis match-up noong first conference. Although pareho pa rin ang kanyang team na nagbulsa ng kampyonato sa Governor's Cup, ngayon daw ay may pagkakaiba ang sitwasyon. Si Aaron Fuller ang import noon ng ROS, ngayon ay si Dion Thompson na very effective sa kupunan at sistema ni Coach Yeng Yao. Umaasa si Coach Yeng Yao masosolve na nila ngayon ang TNT puzzle para muling makaakyat sa finals. Huling nag-champion ng ROS noong 2016 Commissioner's Cup, the last time na nag-champion ng isang independent team. I think we are more ready this time, sabi ni CYG. Baon ng experience ng huli silang magharap, magagamit daw nila iyon sa best of 7 semifinal series na ito. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Enrico de Guzman, mula naman dyan sa Belgium. Kumusta ka na riyan, kabayan? Sa iyo rin, shout out Emily Olivares, ang dyan ka pa rin ba sa Saudi, idol? Sa iyo rin, shout out Efren Mendoza, ala, kabayan, napakaraming katang, masarap gataan. Sa iyo rin, shout out Dalia Bakiran, yes, yan ang dapat isipin, pasok na tayo sa FIBA proper. At sa iyo rin, Benjamin Hapayan, yes, matutong tumanggap ng pagkatalo paminsan-minsan. Sa iyo rin, Mary Rose Trinidad, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Disilito Molina, mula naman dyan sa Italy. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, shout out Ernesto Castillo, yes, maraming salamat sa suporta. At sa iyo rin, Mark Chavez, yes, kasama sa laro ang talo kong minsan, shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Norman Flores, salamat kabayan, lagi kang nariyan. At sa iyo rin, shout out Nestor Ladera, yes, salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Desiderio Silvano, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.